Terminal samtang city government sa Coronadal ginpanindugan nga wala sa nakakaigong kumpanya agod nga mag-operate liwat sa ila terminal. Halos sa 11,000 fully grown marijuana plants nga nagakantidad sang halos 400,000 pesos na diskubrehan sa mga otoridad sa boundary sa Tampakan, South Cotabato kag Colombia, Sultan Kudarat. Sa regional news, Davao Occidental gintayog sa magnitude 5.5 nga linog samtang Coronadal City naman intensity 1. 3 ka bata pa ay makaligad masunog ang ila balay sa Zamboanga del Sur. Palit ang National Pangulong Duterte ginmanduan ng mga ahensya sa gobyerno nga buhinan ang proseso kag requirements sa mga transaksyon. Bago nga ma-recruit nga pulis pagdumilian na nga magsulod sa pautang o con-lending. International news, mali nga quarantine procedure sa Diamond Princess cruise ship. Rason sa madasig nga paglapta sa COVID-19 sunay na sa Japanese government. Samtang pasyente sa Japan nga nag-ayo na halin sa COVID-19 ang nagpositibo liwat sa nasambit nga balatian. Sa negosyo, LPG, may dako nga price rollback sa bulan sa Marso. Sa patag naman sa ginapang nga 2020 Tokyo Olympics sa Torch Relay, ginaisipan na nga kansilahon na bangod sa COVID outbreak. At sa showbiz, James Reid, ginabaligyan ang balay. Nga ila ginaistaran Santos ang ex-girlfriend nga si Nadine Lostre. Top Gun Radio Headline. Nagkaroon sa detalye na sa mga balita kaupo sa inyong mga manuska. Hindi sa katropa Bong Kagape. Kagkatropa nagkinikantina. Top Gun Balita. Una kita sa detalye sa ngaton. Top Gun Radio Local News. Balik na sa Integrated Public Terminal. Diri sa siyudad sang Coronadal ang operasyon sang Yellow Bus Line Incorporated. Nagikan sa mga adlaw sa interview sa Top Gun Radio Coronadal kay Boy Park, Operation Manager sang YBL Incorporated. Nga ginsunod lamang nila sunod pa ang kamanduan sang city government agod nga magbalik nga terminal. Una naman nga ginpanindugan ni Boy Park nga naging basyan lamang sa ilang pagsaylo sa YBL Terminal. Humalin kagapon nga adlaw amo ang final decision sang Regional Trial Court kon RTC Branch 42 11th Judicial Region sa idalom ni Honorable Judge Jordan Reyes. Agod tigayon nga makabalik operasyon sa ilang kaugalingon nga terminal kanahamtang dira sa may Chansan Drive. Una naman nga ginpaboran sila sang korte nga makabalik sa ila terminal makaligan nga ginbasura ang ginfile nga motion for reconsideration sang city government sang Coronadal. Ari sa final decision ng korte ng final exhibitory na inaalaw na kami nga magalit sini as per decision ng December 27. Subong nakabaton kami sing result na in favor sa ato. So ang kinahimo namon subong we will give the dinis ng writing public diri sa main terminal. Makakasway lang kami sa city terminal na to also to cater the needs ng mga writing public na hindi makabalo ka dito nagarat ang amon ginakuan lang namon ang amon rights sa sining namon main terminal. So ang ginapang ko lang ayun talang ang serbisyo sa tanan nga mga pasahero or valued passengers. Nagpasalamat din kami sa inyong padayon pagsuporta sa Yellow Bus Services. Nagpasalamat kita na nakabalik na kita diri. Uy, ginahimo gid sang Yellow Bus nga makahatag sing efficient, steady, maayo nga serbisyo sa tanan nga laring public. Manumduman yung nasambit nga kaso ang nag-umpisa sa pag-question sa YBL sa Ordinance Number 19 sang City Government nga nakaobliga sa ilang nga magbalhin sa bag-ong nga public terminal sang syudad. Top Gun Radio Local News. Kamot nga balita ginpanindugan sang city government sa Coronadal nga wala sa nagakaygo nga business permit to operate ang Yellow Bus Line Incorporated nga magamit sa ilang anay nga private terminal nga nahamtang sa Jansan Drive diri sa syudad sa Coronadal. Sa interview sa nga Top Gun Radio Coronadal kay City Economic Enterprises Development Officer Judith Amido, ginpamilit sini nga wala sang business permit ang nasambit nga kumpanya agud mag-operate liwat sa ilang nga private terminal nga nahamtang sa Jansan Drive. Nagpatawag naman sang dialogo kagahapon Coronadal sa pagpamuno ni Amido sa mga transport group agud ipabalo kag ipaklaro nga wala gid sinupas ang nagakaygo nga business permit to operate as a transport terminal diri sa syudad sa Coronadal ang YBL company. Nagapanawagan naman si Amido sa publiko nga gamiton ang Coronadal Public Integrated Terminal agud tayo yun ang biyahe kag malikawan ang anuman nga inconvenience. For
information drive ining ginahimo naron subong. So, ang aton nga manner is ipatawag naton tanan nga transport group nga para ma-explain sa ila kung ano ang nagakatabo kag ano ang dapat nga matabo. Para naman sa aton nga publiko, naghatag kita sang information sa social media nga ang establishmento or facilities ang YBL wala isa sang business permit to operate as transport terminal. Paabisuhan lang naton ang publiko nga basi damo nga ma-inconveniences bala nga maaguman kung nag-choose sila nga magkadto gihapon didto despite sang paghatag sang abiso sang government. Ang bilog nga publiko ginahangyo naton nga tani maintindihan nila kung anong nagakatabo sa sitwasyon nga ini kag para hindi sila ma-inconveniente sa ilang adlaw-adlaw nga pagbiyahe, gamiton gihapon ang aton nga City Integrated Transport Terminal. Alas 7:11 na saga. Balita. Top Gun Radio Local News. Sa iban pa naton nga mga balita, naglabot sa halos 10,000 ka mga fully grown sa marijuana plants. Kaya nagkakantidad sa halos 400,000 pesos. Ang nabunot sa mga otoridad pasado alas 7 sa aga, Pebrero 27. Sa surudlon nga boundaries ang Sitio Aliong, Barangay Tanlag, Tampakan, South Cotabato, kag Sitio Lamales sa Barangay Datalblao, Colombia, Sultan, Kudarat. Ana sa big operasyon, ginpatigayon sang gitingog nga puwersa sang 1st and 2nd Company South Cotabato Police Provincial Office Provincial Mobile Force Company, 12th of 5th MC RMFB, Tampakan Municipal Police Station, South Cotabato PDO, Sultan Kudarat PDO, RID 12, 27th Infantry Battalion Philippine Army, ay sa mga barangay officials sa barangay Danlag. Sunod sa Tampakan PNP, akin pang sunog na sa lugar ng iban pa nga mga nagbunot ng mga marijuana plants. Nagkantidad sunod pa sang 400,000 pesos ang nasambit nga mga marijuana plants. Wala naman sa naabtan ang mga otoridad sa nasambit nga lugar ang cultivator sang mga marijuana plants. Yara naman karon sa kustodiya sa magkapulisan ang iban pa nga mga marijuana plants para sa nagakaigo nga disposasyon. Top Gun Radio Local News. Isa ka shooting incident naman ang nagluntad pasado alas 9 sang aga sa Pebrero 26 sa may sitio Lamsuala, Barangay Lamfugon, Lake Cebu, South Cotabato. Sunod sa Lake Cebu Municipal Police Station, personal nga nagpadulong sa ilang station na ang biktima nga si Crayan na Melgara Huwen, 31 anyos, may asawa, driver, empleyado sang Gemma Construction kag residente sang Barangay Libertad, Surala, South Cotabato. Kag gina-report nga ginpusil sino pa siya sang duha ka wala makilalan nga sospek. Sa inisyal nga investigasyon sang Lake Cebu PMP sakay ang biktima sa isa ka dump truck nga ginapanagiyahan sang Gemma Construction kung sa din halin iniya sa Barangay Lamlahak kag padulong kuntani sa sitio Lampinik, Barangay Lamfugon sang Lake Cebu. Kag sa pag-abot sa lugar sang natabuan, hinali lamang sino pa nga ginpusil ang sang duha ka wala makilalan nga sospek ang iya ginasakyan nga salakyan na. Wala naman sang may napagkit nga casualty sa nasamit nga pagpamusil. Sa karon nagapadayon pang investigasyon sa mga otoridad angot sa nasamit nga insidente. Top Gun Radio Local News. Arestado naman ang isa ka wanted person makaligan nga madakpan ini sa SCPM-FC Second Company kag sang Santo Niño Municipal Police Station sa ginpatigayong nga manhunt operation pasado alas 6 gabi sa Pebrero 26 sa may Purok Lovers, Barangay Ambalgan, Santo Niño, South Cotabato. Kinkilalang nadakpan nga si Kinkin Dakuda, 33 anyos, may asawa kag residente sa Barangay Ambalgan. Ginaresto ang suspect, pinagi na sa pag-service ang warrant of arrest sa kaso na pagbaylar sa Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginisyo ni Honorable Vicente Peña, Presiding Judge of RTC Branch 45, Surala. Kag may ginrekomenda nga piyansa nga nagabalor sang 200,000 pesos. Sa pagkakaron, nagapabilin sa kustodiya sang kapulisan ang nasambit nga suspect para sa nagakaigo nga disposasyon. Top Gun Radio Local News.
Katapos ang detalye sa balita nga lokal, ang ginaimbita ni Coronadal City Mayor Eliodo Yuhena ang tanan nga mga tricycle operators kag drivers, mga business owners, school heads, commuters sa nga syudad, kag iban pa nga magtambong sa pagahiwaton nga consultative meeting para sa mga bag-o nga tika nga pagahimuon angot sa maayong operasyon sa mga tricycle diri sa syudad sa Coronadal. Pagahiwaton ang nasambit nga consultative meeting buwas nga adlaw tak na alas 9 sang aga, Pebrero 29 sa may City Hall lobby sang Coronadal City Hall. Paghisgutan sa nasambit nga pagsinapol ang may tanan sa kamanduan sang Department of the Interior and Local Government o kung DILG nga nagamando sa tanan nga mga local chief executive nga dumilian na nga magbiyahe ang tanan nga mga tricycle sa national highways. Ginalauman naman nga magatambong sa nasambit nga pagsinapol ang tanan nga mga tricycle operators kag drivers, mga business owners, commuters sang syudad kag iban pa. Alas 7:16 sa aga. Balita. Top Gun Radio Regional News. Iladulong naman ina sa inyo sang First C, the ultimate vitamin C. Gintayog sang magnitude 5.5 nga linog ang Sarangani sa Davao Occidental. Na-record sang Feebox ang nasamit nga linog alas 3:13 kagaina sa Kagahon. Sunod sa Feebox ang epicenter sang among nga linog ang yara sa kalayuon nga 187 kilometers southeast sang Sarangani. Na-record naman ang manason nga mga instrumental intensity bangod sa nasambit nga pagtayog. Intensity 2 sa Tupi, South Cotabato, Alabel kag Malongon sa Sarangani. Intensity 1 sa General Santos City, Kiamba, Sarangani kag Coronadal City. Wala naman sang na-record nga damyo samtang sunod naman sa NDRRMC. Lauman pa ang pila ka mga aftershocks makaligad ang mabaskog nga pagtayog. Top Gun Radio Regional News. Sa piyak nga bahin patay ang 3 ka bata sa natabo nga sunog sa Talaba, Barangay Kamanga, Dumalinaw sa probinsya sang Zamboanga del Sur. Pasado alas 9 ang aga kagahapon, Pebrero 27. Ginkilala ang mga biktima nga kanday Bimbo Mendoza kag Marites Mendoza nga taga-poblasyon Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Sunod sa mga otoridad, ang mga biktima ang may edad nga 3, 4 kag 8 ka tuig. Naibaloan nga isa ka construction worker nga nagatrabaho sa syudad sa Pagadian ang ila sining amay kag wala sinupay ni sa balay sang matabo ang nasabit nga sunog. Sa inisyal nga investigasyon sa mga otoridad, nabiling sunupa ang 3 ka mga minor de edad sa ila sini balay sang matabo ang sunog kag wala nakagawas sa bangod na kalakang ila sini nga pertahan na. Sa karon nagapadayon pang investigasyon sa mga otoridad kung ano ang naging kabangdanan sa pagkasunog sang isa ka balay nga gikamatay sang 3 ka mga minor de edad. Balita. Alas 7:18 na. Top Gun Radio National News. Inadulong naman ina sa inyo sang Garlic Plus Food Supplement Capsule. Ito sa nagabulubatsyag sa ilang panglawas. Ano kasubong nga trangkasohon, kaubohon, bangon sa pabago-bago, nga panyempo, magkabulig sa inyo ang Garlic Plus Food Supplement Capsule, Balati and Impas. Top Gun Radio National News. Yara na sunod pa sa final stage ang ginahimo nga adjudication process and validation para sa 356 ka mga narco-cops nga kalakip sa drug watch list ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ini ang ginkumpirma ni PNP spokesman Brigadier General Bernard Banac. Pagpatag pa ni Banac na nagsumiti na sang resulta o kon hatol ang Regional Adjudication Board sa National Adjudication Board sa Campo Crame. Pagsamtangan niya gina-review ini. Ibaluan niya ini lamang niya si Mana ay nabilin agad niya matapos sa PNP ang adjudication process sa narco-cops. Inibangod niya sa Marso 3 ang deadline sini kung sa din ilang iga sumiter kay Pangulong Duterte. Kumpiyansa naman si Banac nga bagong pag-abot sa Marso 13 nga deadline matapos na nila ang rekomendasyon. Inatagan punto pa ni Banac nga mapanabat ang mga pulis nga naghatag sang mali nga mga impormasyon may kangtanan sa nasambit nga mga narco-cops. Top Gun Radio National News. Dugang detalye sa balita nga national, ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga ahensya sang gobyerno nga buhinan ang mga requirements kag procedures nga kinahanglanon nga imuon sa nagkatuhay nga mga transaksyon sa gobyerno. Gin-issue sang Presidente ang direktiba pinaagi sang Administrative Order No. 23 nga ginlagdaan sa nga Pebrero 21. Tinutuyo sa nasabit nga administrative order nga mabuhinan ang red tape kag mapadasig ang tanan nga mga business kag non-business transaction sa gobyerno. Ginmando man ni Presidente Duterte ang pagkaangkon sang reforma sa mga proseso sa mga ahensya
agod ma-eliminate ang overregulation na. Ginpamilit man sini nga dapat pabilinon lamang sinupa sa mga ahensya ang mga requirements nga kinahanglanon gid nga matuman lamang ang ilang mandato kag policy objectives. Nagpandam naman ang presidente nga magapangatubang sa administratibo nga kaso ang mga opisyal nga hindi magasunod sa kamanduan na. Samtang ginmanduan naman sa presidente ang Anti-Red Tape Authority nga i-monitor kag siguraduhon ang compliance sa mga ahensya sa gobyerno sa nasambit nga administrative order. Alas 7:21 na. Takan Radio International News. Mga balita ginadulong naman nila sa inyo sang Aero Wonder Loop engine treatment. Pwede naman ninyo mabakal diri sa Top Gun Radio Coronadal. Takan Radio International News. Ginpatag sa isa ka top advisor sa Japanese government nga ang mali nga mga pamagi sang quarantine measures agin patuman sang Diamond Princess cruise ship ang nangin kabangdanan sunupa. Kung nga amas labi pa nga nagadamo ang mga pasahero nga naapektuhan sa COVID-19. Ibalawaan yung ginpaidalom sa 14 days quarantine sa Yokohama, Japan ang mga American-owned cruise ship. Subong lang mga bulan makaligad nga kumpirmahon nga mayaras ang coronavirus outbreak sa nasambit nga barko. Kung sa rin naglabot na sa halos 800 ang naigos sa COVID-19. Samtang naka-quarantine kung sa rin 4 sa mga iniyang napatay na. Sa nasambit nga barko man napagkit ang pinakadako nga numero sa COVID-19 victims sa Guasan, China. Sunod kay Dr. Nohorio Omagari, ang direktor sa Disease Control and Prevention Center sa Japan, posible sunod pa. Kaya hindi maayo ang quarantine procedure sa nasambit nga cruise ship. Isa sa mabudlay sunod pa nga desisyon ang government kasugta ng mga tripulante nga sakay sang barko nga ipadayon ng pagtrabaho sa piyak sang paandam sang nasambit nga virus. Takan Radio International News. Takan Radio International News. Sa balitang international, ginikumpirma sa mga opisyal halin sa Osaka Prefecture nga liwat nagpositibo ang isa sa ilang mga pasyente sa coronavirus disease o COVID-19. Makaligad nga mag-ayo ini halin sa nasambit nga virus. Inang isa ka 40 anyos nga babae nga isa ka tour guide nga nag-i-star sa Osaka, Japan na. Nalatan sunupay ni sa mga turista nga halin sa Wuhan City, China nga nakaupod sini sa sulod sang bus. Enero 29 ang ginpagawa sa mga health officials ang resulta sa nasambit nga turista kung sa din nagpositibo iniya sa COVID-19 apan nakagawas naman sang ospital ini nga 40 anyos nga babae kag gindeklara nga coronavirus free sang Pebrero 6. Apan sa Pebrero 19 nakabatsyag sunupay iniya sang pagpanakit sang tilaukan kag dughan. Pila man sunod pa ka beses ini nga nagpabalik-balik sa doktora kag didto na nakumpirma nga nagpositibo iniliwat sa COVID-19 na. Gilayo naman nga gindala sa ospital sa Osaka ang nasambit nga pasyente para sa medikasyon na. Ginapatihan naman sa mga doktor nga posible sino pa nga nagdamo ang virus sa sulod sang lawas sang nasambit nga tour guide. Rason nga nagpositibo iniliwat sa nasambit nga virus. Business and Foreign Exchange Rate Update. Balita sa negosyo, ginadulong naman ina sa inyo sa Tanox Chicken House, ginahantang General Santos Drive, Coronadal City, Cagdra sa may Banwas ang Tupi, South Cotabato. And Foreign Exchange Rate Update. Napanomdom sang madako nga rollback sa presyo sang liquefied petroleum gas o kon LPG sa Marso. Sino sa LPG Marketers Association o kon LPGMA, kinabulabanta nga magapantang sa nagikan 2 pesos, tubtob sa 4 pesos sa kada kilo o kunyara sa 22 ka pesos, tubtob na sa 44 pesos sa kada 11 kilograms nga tangke sang LPG. Inalauman naman nga subong nga simana sa pinal na sang grupo kon pila ang buhin presyo nga igapatuman kampanya nga kabangdanan sa pagbuhin sa presyo sa mga LPG. Ama naman ang paandam suno pa sang coronavirus disease o kon COVID-19 sa bilog nga kalibutan. Business and Foreign Exchange Rate Update. Ang valor karon sa piso kontra sa ibang pack ng mga currency base sa aton nga source, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang US dollar yara karon sa 51 pesos and 01 centavos. Sa euro, 55 pesos and 51 centavos.
Saudi Riyal, 13 pesos and 59 centavos. Canadian dollar, 38 pesos and 42 centavos. UAE dirham, 13 pesos and 89 centavos. Singaporean dollar, 36 pesos and 47 centavos. Samtang sa UK pound, 66 pesos and 35 centavos. Top Gun Radio Showbiz News. Na 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 na. Whoa. Na 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 na. Top Gun Radio Showbiz News. Magmula nung nakilala kita, kaya nga di ako sumurrender. Ano man ang sinasabi nila. Iba pala ang meaning sa lyrics kaysa sa totoong nangyayari. Wala pa yung version ni James Reid. Si Nadine gyapon na, di ba? Nagasalot lang si James Reid. Hindi mag-isumayo nga singer, no? Logi siya kay Kwan, kay Coco Martin. Ay, Paulo Abilimo. Second voice ng Galicia Dara. Ano kaya sa feeling mabatian nila ng kanta katropang? Ara siya. Star na leading man. Parang pelikula pag tayo nagsama. Sa di pagbibigyan. Ano kaya feeling kung mabatian nila ng kanta nila duha? Di, kahit mag-ex sila, kay friend mang gyapon sila, gakita pa ganing sila dito sa Makati. What's wrong kung ex lang man na sa ano? Sa isip. Sa publiko, mag-ex sila. Pero pag sila lang tuwa, daw magkarelasyon mang gyapon. Sa aton balitang showbiz katropang bong, ginabaligya sang aktor nga si James Reid. Ining isa niya nga balay sa Loyola Grand Villas dito sa Quezon City. Nga nabalita man sino pa nga ginapuy-an nila sadto sang anay nobya sining aktres nga si Nadine Lustre. Madumduman nga yara na salos isa ka bulan matapos nga ginkumpirmasan duha ang ilang nga pagbulaghanaya. Makitan sa Instagram post ni James Reid katropang bong ini nga detalye sa ginabaligya nga balaya. Balaan mo kung pilang kantidad sini nga nasambit nga balay. Milyon na naman na. Wala. 2 million? Uy, Dako kayo? masyadong barato. Wala, mga pang-estimate na sa mga ano eh. Sa mga... Pobre ba? Kung kita makabalay 2 million, grabe na nakadako sa aton. Daga kantidad sang 82 million pesos sa tugtog 85 million pesos ini katropang bo ini nga third floor nga balay. Ang laki. Balang kung pila ka kwarto ang ara sa balay. Third floor nila hangtod third floor. Pakadto sa baba. Buta mo duha pag ako duha lang siya subali anom. So mali ka, may ara sang 7 ka kwarto. Ha, kulang isa. May utang lang ko isa ka kwarto. Duha ka kusina. Grabe. May fully equipped gym, may recording studio, swimming pool, syempre kagagarahe. Apisan ko laging hambal sang aktor nga ini ang ilagin istaran sa dosang aktres. Mapansin sino pang ang mga chandelier kag wooden railing sa balkonahe nga makapila na nga beses nga makitaan sa picture nga gina-upload ni Nadine sadto sa iya nga Instagram. Naibalon nga sa tuig 2017 sa mapabalita nga nagaupod sa isa ka balay. Ini nga si James kag Nadine o kung naga-live-in. Apan ginkumpirma lamang inisang aktor sa tuig 2019. Halos 2 years nila gintago suno pa ni katropang bong ini nga pag-live-in nila. Kay dati may nagagawas na nga balita nga naga-live-in sila pero ginpanginuwala nila siniduha. Pero pag sa tuig 2019 ang ligad lang tuig dito nila ginkumpirma nga naga-live-in na sila. Madumduman nga sang December 2019. Grabe sila ka-secretive kayo, no? Pero bisan nila ka secret ka tropang bong, syempre. Sige lang, may kuwan magyapon na nga tao. May isang babalikan. Isang iiwanan. Pag may naghahalin, may nag-abot. Isang babalikan, isang iiwanan. Ikaw ka tropang bong, kunya may napundar na ka mo. Tapos nag-break ka mo. Next question. Ako naman. May lang nga rin, wala gini ka may napundar. Ikaw naman. Ano Ba't buhaton naman mo? nga sa December 2019? ikaw, ano buhaton mo? Diba? Nagpundar na ka mga duha. Tapos may mga salakyan na ka mga duha.
May mga property na kamo nga duha. Including mga businesses ni Jana. Anong buhaton mo pag maghiwalay na kamo nga duha? Sa property nyo. Seryoso ka tropang bong. Hulaton ko na kung pila ka tuig base paman lang nga magbalik, di ba? Wow! Wala taray ko. Another chance! Pero kung wala ti, baligya ito nga unang siya. Wow! Unang-una, martyr siya. Hindi na uso martyr daw karon sabi sa mga malaam group chat Ano na ko. daw? Bawal na ng mga martyr. Advice nila, pag mo na, bulaga, pangita, bago. Pundar liwat. Pundar liwat. Madumduman nga sa December 2019 na may mga balita na nga nagbulaga na sila duha. Apan panginwala naman nila ini no kaysa nanigad lamang nga bulan na January 2020. Ginkumpirma nila duha ang ila sini nga breakup. Another denial naman katropang bong. Deny na po na December 2019. May mga issue na nga nag-break sila pero gina-deny nila duha. Pag sang January 2020, Confirm na naman. confirm na gid nila. Wala pisa confirm nga nagbalikanay na. Wala pa. Sayang tong property nila kung hindi sila magbalikanay. 82 million pesos katropang Oo, buwan. Balay what pa is lang niya. 82 million? Property pa lang na, balay pa lang na. 2 years sila inaga-live-in, di ba? Eh sayang abi kasi James Reid. Ara ang kagwapo sa iya. Isang lain, di ba? One at a time siya. Ganyan kami. Pero si Nadine naman, one at a time ang gyapon siya. So mas bagay gid silang duha. Sayang ang relasyon nga hindi Pero mas ang save ba? ano nila katropang bong, ining rason, sino pa nila nga sa ilang breakup, wala sang third party. Usus ka sayang tanan. Kaya ano nga mababaw nga rason sunoy ni katropang bong, para sa ako. Tampo-tampo lang no siya. Siguro selos-selos lang. Mag-focus daw sila sa life nila kag sa work. Ba? Almost 4 years sila nagupdanay, subong pa lang nila na desisyonan. Abi, advisean tani silang duwa sunod pala. Invite mo katropang bong, di ba? Upod mo sa showbiz. Okay. Wala na ko yung project. Apan bisan nga nagbulaganay na ini sila duha ka tropang bong nagapabilin sa gihapon sino pa ining ilang friendship kaga mabalitan gihapon subong kag makitaan nga nagagawa sa gihapon sila upod ang ilang mga abyan pero Lain gid no. friends na lang gid. Sayang gid no. Nabalaan nga manag 4 years na kun tani ning ilang relasyon sa ning February 2020. Apan nag-break sila sang January 2019 no ginpaklaro nila sadtong wala gid sang third party nga natabo sa ilang relasyon na. Malang balik na lang Sa karon pareho naman nga busy ang mag-ex couple nga kanday James Reid kag Nadine Lustre sa ila tagsa-tagsa ka mga proyekto. Top Radio Sports News. Pag-ahuna-unaon pa sa organizing committee director kasi General Toshiro Moto ang temporaryo nga pagkansela sa 2020 nga Tokyo Olympics Torch Relay. Natala na kunta ni himuon sa bulan sa Marso. Nagtugang desisyon makaligad nga manawagan ng Japanese government nga kung mahimo kansilahon lamang madagko nga mga gatherings kasubong na lamang sang sporting nga cultural events kung ibali na lamang si banpa nga mga petsa. Yung pagpanimboto nga ginahuna-huna pasunod pa ang pagpatuman man sang bagong nga patakaran agud bisan paano matigayon gyapon ang among nga relay. Pagdalo ng Olympic Flames sa Japan nga mag-aabot sa Marso 20 makaligad ini kaginsindihan sa may Olympia, Greece. Sa Marso 26 ang pag-umpisa naman nga ilibot ang nasambit nga tour sa may Fukushima Prefecture. Suno pa kay Moto nga pagdesisyonan man sang komite kung hindi anang idayon ang natala nga events pagkatapos nila nga tunan ko ano kadako ang mga inepekto sang coronavirus outbreak sa mga sporting events. So, dyan na mo yan to detalye sa mga balita sa Top Gun Balita alas 7. Subungad daw sang Biyernes. Pizza 28 sa bulan sa Pebrero 2020. Sunod na Cruzadas katawan kaupon sa inyo idolos kahanginan katropa Jundeska. Sa gyapon kami ang inyong mga newscasters katropa Bong Kagape. Kagatropa nga Jean Ligandi. Para sa 90.7 Top Gun Radio Coronadal, ang istasyon nga katropa mo.